Ang sabi ng Bible, binasa natin nung nakaraan, malalaman natin ang tunay na iglesia kung yung iglesia na yun may Holy Spirit. Amen. Kasi malinaw ang sabi ng Roma 8:9. Romans chapter 8 verse 9. Ang sabi ng Roman chapter 8 verse 9, ang taong walang Espiritu Santo ay hindi kay Kristo. No? Dito po sa unahan ng medyo ng parati dito. Dito na kayo pumesto kasi siksikan na dyan. Malinaw ang sinasabi ng Romans 8:9. Yun po yung palatandaan natin para masabi natin na ang isang iglesia ay kay Kristo o hindi. Ang palatandaan lang po, dapat may Holy Spirit. No? Kasi maliwanag na sabi doon, pag wala ang Holy Spirit sa isang tao, hindi kay Kristo yung tao na yan. Hindi kay Kristo. Pagka sinabi po natin church, hindi po building yan. Amen. Hindi yan building. Kaya ito, sabi nila, ito daw church. Hindi po church ito. Fellowship center po ito. Hindi ito church. Okay? Sino ang church? Tao. Maliwanag na hindi yung turo ng Biblia, tao ang iglesia. Hindi building. Okay? Pag tinuro sa inyo na ang church ay building, mali na po yun. Mali na. Ibig sabihin, yung nagtuturo ng mali. At pag nagtuturo ng mali, ang naidadalhin, yun ang iingatan nyo. Kasi pag naturo ang ng mali, sa impyerno tayo magbabakasyon pagkatapos dito sa lupa. No? Ang buhay natin dito sa lupa, pansamantala lang. Hindi tayo panghabang panahon nito. Maswerte ka kung umabot ka ng 60. Lumagpas ka pa. Biyaya na nandiyo sa iyo. Amen. Pero kung 40 ka lang, kinuha ka na kagad, 50 pa lang, di ba? Huwag tayong sasama ng loob kasi hanggang doon lang tayo. Yan lang ang piliin mo sa atin. Yan ang tanong. Kung sakaling namatay ka na, alam mo na ba kung saan ka pupunta sa kabilang buhay? Amen. No? Maraming nagsasabi, maraming mga simbahan o iglesia daw kasi tawag nila sa mga simbahan, ay magpakabait ka lang, pupunta ka na sa langit. Sabi nung leader nila, sabi nung tagapagturo nila, magpakabait ka lang, sa langit ka na pupunta. Anong verse sa Bible mababasa yan? Wala kayong mababasa ng ganun. Na magpakabait ka lang, sa langit ka na pupunta. Kahit pa ho, magpakabait tayo ng gusto, mula pagkapanganak dyan na nilagay sa kanto hanggang sa tumanda na namatay, hindi kayo inalis dyan. Sa impyerno ang punta mo. No? Kahit magpakabait ka ng magpakabait, alam nyo, ang daming mabait yan sa impyerno eh. Mga mababait sa impyerno. Bakit? Umasa sila sa kanilang kabaitan para sa kanilang kalikasan. Hindi mo nakakapagligtas ang kabaitan. Ang kabaitan ay sakalang mo natin gagawin yan kapag ka tinanggap mo na si Jesus bilang Panginoon sa kapagligtas ng buhay mo. Ang turo ng Biblia, gusto mong mapunta sa langit, tanggapin mo muna si Jesus. Pag tinanggap mo na si Jesus, ano sabi ng Bible? Pupunta ka na sa langit. Pupunta ka sa langit dahil sa ginawa ni Jesus doon sa krus. Kaya nga siya nanahog eh. Kaya siya bumaba dito sa lupa para bayaran ang kasalanan ng lahat ng tao. At ang sino mang sumampalataya sa kanya, hindi mapapahamak, hindi magkakaroon ng buhay na wala. So,
Sino ang pag-asa ng iglesia? Printing Jesus. ba? Hindi. Fellowship center lang to. Iwanan din natin to. Pag may tumulo dito, di pa tayo sa iba eh. Diba? Hindi natin magagamit ito ng maayos. Ang iglesia ay tao. Tandaan niyo po yan. Ha? Ikaw yun. Ikaw. Ako. Tayong lahat. Tayo ang iglesia. Iglesia tayo ng Panginoon. At ang iglesia ay may regalo ang Diyos sa iglesia. Tayong iglesia, si pastor, si iglesia yan. Si nanay, iglesia. Si Sister Teta, si Sister Joan, Sister Nelia. Lahat tayo, iglesia. Kaya nagsama-sama tayo dito. Tayong mga iglesia. Ano ba ibig sabihin ng iglesia? Yan ay galing sa salitang Latin na ekkaleo. Na ang ibig sabihin ng ekkaleo, yung ek, out, kaleo, all. Ibig sabihin, called out. Called out, tinawag, papalabas mula sa madilim na buhay. Madilim ang buhay mo ng araw, kung hindi mo pa tinatangkap sa Jesus. Bakit madilim, Pastor? Pupunta ka sa impyerno eh, hindi mo alam. Kaya madilim yun. Ngayon, nung tumanggap ka kay Kristo, nagliwanag ang buhay mo. Amen. Bakit? Kasi sa langit na punta, hindi ka na pupunta sa impyerno. Kaya ikaw ngayon ay ekkaleo o iglesia. Diba? Iglesia ka na. Ngayon, sa iglesia ang katulad mo, hindi sila ang iglesia, iglesia hindi ko lang po yung alam nun eh. Nakatawag nilang iglesia yung sarili nila. Pero hindi sila totoong iglesia. Ginamit lang nila yung pangalan natin. Tayo, totoong iglesia ni Kristo. Amen. Amen. Tayo. Tayo pa na nananalig kay Kristo. Hindi yung mga pumapasok lang sa building. Kasi tinuturo nila. Pumasok kayo sa amin at kayo maliligtas. Kailan nakapagligtas ang building? Sino ba namatay sa cross? Building ba? Diba si Jesus? Si Jesus lang makapagliligtas sa atin. Amen. Ngayon, isa ka ng iglesia. Ikaw. Lahat tayo nandito. Iglesia na tayo ni Kristo. At dahil iglesia ka na ni Kristo, binigyan ka niya ng regalo. Anong regalo yun? Binigyan ka niya ng pastor. Ang pastor ay regalo ng Diyos sa iglesia. Amen. Tandaan ko ninyo yan. Hindi mo ako basta tumayo dito at naging pastor ninyo. Hindi mo ganun yun. Nilagay ako ng Diyos dito dahil ako ang ginawang regalo ng Diyos sa inyo. Amen. Para pangunahan kayo, alagaan kayo, bantayan kayo, turuan kayo ng tama. Amen. Amen. So ganun po ang turo ng Bible. Saan mo mababasa, pastor, na ang pastor ay regalo ng Diyos sa iglesia, sa akin? Efeso 4:11. Tingnan po natin. At binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging apostol, ang iba na may mga propeta, ang iba ay mga evangelista, at ang iba ay mga pastor at mga guro. Nagbigay ang Diyos ng regalo ng para maging apostol ka. Regalo rin ang apostol sa iglesia. Regalo rin ang mga propeta sa iglesia. Regalo din ang mga evangelista, yung mga mananangal. Regalo ng Diyos yan sa iglesia, sa iyo. At regalo din ang pastor sa iglesia. Kaya dapat ninyo tingnan na kaming mga pastor, kami ay regalo sa inyo. Amen. No? Regalo kami ng Diyos sa inyo. Kami ay tinawag ng Diyos para regaluhan kayo ng mga tagapangunan katulad namin. No? Kaya dapat, alam nyo yung salitang pastor, ito ay derived from the Greek word poimen, galing sa Greek word, no? Yung
pen, which means shepherd of a flock. Okay? Isang shepherd, o alagain, no? Tagapag-alaga ng flock, no? Isang grupo. The work of a pastor is commonly likened to the work of a shepherd of sheep. Itinulat tayo sa yung pastor, itinulat sa tagapag-alaga ng tupa. Yan. Na ang tawag ay pastol. Pastol ng tupa. Pero pag sa church ka na yung nag-alaga, pastor na. Okay? Pastor ka na. Saan natin mababasa yan? Jeremiah 25:34. Ano sabi? Lumabis kayo mga pastol, umiyak kayo ng malakas, maglagay kayo ng abo sa inyong ulo, kayong tagapag-alaga ng kawan. Oras na ng pagtungo ninyo sa patayan at papatayin din kayong gaya ng mga lupa. So, ang mga pastor ay itinulat sa mga pastol. Okay? Inihalin ulat sa mga pastol. At kapag ang pastol o ang pastor ay nagpabaya sa kanyang tupa, ang sabi dito, oras na ng pagtungo ninyo sa patayan. Lagot yung pastor na hindi nag-aalaga ng tama, hindi nagtuturo ng tama. Sa patayan ng tanong. No? Yung sabi ng Bible. Ang tumuno ay sa patayan at papatayin din kayong gaya ng mga tupa. Kasi yung mga tupa, paano bibigyan niya ng buhay na walang hanggan? Hindi nila kilala si Kristo. Amen. Amen. Iniligaw ng pastor, ng tagapagturo. So, ang trabaho ng pastor ay itinulat sa trabaho ng tagapag-alaga ng mga tupa. Si Jesus po ang head pastor ng church nating lahat. Si Jesus po ang ating Panginoon, 1 Peter 5:4. At pagparito ng pinunong pastor, siya yung head pastor, no? Ay tatanggap kayo ng maluwalhating koronang hindi kukupas kailanman. Si Jesus ang head pastor natin. At pastors are to be selected from among the church elders. Ang pastor dapat, kung kukuha kayo ng pastor, dapat galing sa elder, sa mga elder. Yung pinaka-head doon, pinaka-matagal, titignan nyo, pag-aaralan nyo, at doon kayo pipili, doon kayo magseselect ng pastor. Titus 1:5. Iniwan kita sa Kreta upang ayusin mo ang mga bagay na dapat pang ayusin at upang magtalaga ka ng matatandang pinuno ng iglesia sa bawat bayan ayon sa inyong utos ni Jehovah. Okay? Galing yan sa sa mga church elder. Okay, tingnan natin ang qualification ng isang pastor. 1 Timothy 3:1-7. Ito ang pahayag na ito. Totoong pahayag na ito. Ang sino mang nagnanais na maging tagapagkasiwa sa iglesia ay naghahanap ng mabuting gawain. Kung naghahanap ka ng pastor, naghahanap ka ng mabuting gawain. At ang sabi rito, kaya nga, ang isang tagapagkasiwa o ang isang pastor ay kailangan walang kapintasan. No? Wala kang masabi. Kahit sa pagsasalita, sa pagbibiro, o saan mga bagay, kahit saan mo siya tingnan, hindi mo siya mahanapan, hindi mo siya mabubutasan. Amen. Amen. Kaya mga pastor kailangan maingat yan. No? Maging maingat. Isa lang ang asawa. Hindi pwede sa pastor ang maraming asawa. Matino ang pag-iisip. Marunong magpigil sa sarili. Kagalang-galang. Bukas ang tahanan sa iba at may kakayahang mature. So, yan po yung binigay sa ating qualification ng isang pastor. Ano naman ang responsibility ng mga member sa mga pastor? Ano naman ang inyong responsibility sa atin? Sa aming mga pastor?
At hindi sinisiraan. Diba? Hindi ginagawa ng mga issue na hindi totoo. Hindi ginagawa ng chismis. Respeto. Okay? Pag nagsalita ka na ng masama laban sa pastor mo, nagkakasala ka na ng ino. Sa Diyos. Sa Panginoon Diyos. Okay? So, mag-iingat tayo sa pagsasalita ng ating mga pastor. No? Hindi sa tumawag dyan. 1 Thessalonians chapter 5, verse 12 and 13. Mga kapatid, ipinapakiusap namin na igalang ninyo ang mga nagpapakahirap sa pamamahala at pagtuturo sa inyo alang-alang sa Panginoon. Sino ang nakikiusap? Diyos. Si Apostle Paul. Nakikiusap siya sa inyo, sa mga mananampalataya na pinamumunahan ng sino mang pastor. Anong kanyang pakiusap? Igalang, bigyan ng paggalang at pag-ibig. Dahil sa kanilang trabaho. Okay? So, mamahalin natin at igagalang natin ang ating mga pastor. Obey and submit. Hebrew 13:7. Do not murmur, do not complain, and fight back against your pastor. Bible na ho, may sabi niyan. Kinakailangan sinusunod natin yan. No? Kasi nga, followers of Christ tayo. Amen. And we are not only followers of Christ, we are followers of the Word of Christ. Amen. Salita ng Panginoon yan. Sabi dito, huwag magreklamo, ayon sa Tagalog. Yun. Tulad ng ilan sa kanila. Kaya nilipol naman sila ng anghel na nangungusap. Obey and submit. Huwag nagreklamo sa pastor. No? Brad, baka pwede kang kumanta ngayon. Pastor, si ano na lang mo? Huwag na ako. Ang gano'n na. Sis, baka pwede kang magturo. Hindi ko. Huwag ako. Ang gano'n na. Kung ano yung pinapagawa ng pastor, huwag magre-reklamo. Gawin natin. Sundin natin kasi bilang pagsunod sa Panginoon. Okay? Sabi nga ni Jesus, nung nagtuturo siya, ang sino bang nakikinig sa akin ay tumatanggap sa akin. At ang sino bang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. So merong connection. Ang sino bang nagre-reklamo sa pastor ay nagre-reklamo sa pastor at nagre-reklamo rin sa nagsugo sa pastor. Yun ang mabigat doon. Yung connection ng pastor. Buti kong tumayo ako dito ng dahil lang sa sarili ko. Pwede nyo akong siraan, pagsalitaan ng masama. Diba? Pero dahil ako ay sinugo ng Panginoong Jesus, siya ang nagtayo sa akin dito. Pagka merong naninira sa akin, siya ang sinisira. Hindi ako. Kapagkat ako ay tagasunod lamang ng Panginoon. Amen. Tandaan niyo sa Bible yan. No? Respect and pay double honor. 1 Timothy 5:17 to 18. Ang mga matatandang pinuno ng iglesia na mahusay mamahala ay karapat-dapat tumanggap ng paggalang at kabayaran, lalo na ang mga masigasig sa pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. Okay? Merong mga yung iba nagreklamo, bakit yung pastor na yan kumukuha ng pera sa simbahan? Paano mo makukuha yung pastor nyo kung hindi nyo bibigyan? Amen. Amen. Paano mabubuhay? May pamilya yan.
wala kami pang ulam. Hindi na natin ang pastor ng gano'n, magpipray na lang yan kay Lord. Magpipray na lang yan. Kaya kailangan ang member may anong magbigay, may puso. Hindi na nyo. Sisilip-silip minsan. May kakaring butas dito eh. Kaya hindi na kami silipin. Tingnan nyo. Yun, pastor. Ang ulam, tinapik-tapik sa asin. So, titignan ko na nila. Titignan nyo kung kumakain pa ang pastor nyo, baka isang linggo ng gutom. Diba? Yung pamilya, pag lumalabas yan, hindi na makamitik. Kasi, alam nyo, ang pag-asa lang namin, yung tithing. Eh kung minsan, mas iniisip ko pa yung kuryente kaysa sa pagkain namin eh. Magkano ang kuryente dito? 4-5. Diba? Sa isang buwan. Iniipon ko yun, para may pambayad ng kuryente para hindi tayo mawalan. Diba? 4-5 yun. Tapos kung may matira, yun yung panlaman sa ano. Yan. Pero, ang kabutihan ng Diyos, napakabuti. Hindi naman tayo pinagkukulang. Amen. So, yun, no? Sabi pa nga dito, sa English kasi, mas maganda sa English eh. Pay double honor. Sinabi ko doon. Na, kung matyaga, mahusay, hindi naman kayo iniiwanan. No? Kasi maraming pastor, pag medyo hirap na, wala na makain, alis na eh. Iwanan na kayo. Yun na, no? So kung nakikita nyo naman, pastor nyo eh, talagang sa inyo, tantaanan nyo naman, kaya yung Sister Sheldon, laging nandito sa gabi. No? Atok siya. Tapos, bigay ng munggo. Bigay na yan. Dumadaan yan dito eh. Sa Panginoon ng karangalan. So, hindi ko naman sinabi sa inyo na, kasi baka puro munggo naman lahat. Kasi minsan si pastor pihigan din. Okay? So kung ano, biyaya yun, no? Sabi nga ng Bible, kung ano yung inyong binibigay sa mga nangangailangan, sa Diyos nyo ginagawa yun. Amen. Para kayong nagpapautang sa Panginoon. Lalo na sa pastor. Amen. Pag ang pastor ang inyong tinulungan, binigyan, ang Diyos ang magbabayad. Sinasabi ko yan dahil nasa Bible yan. Yan. Ang nakikita nyo naman na ang laging sapatos ni Pastor eh, yung 1966 pa na sapatos. Baka naman pwede tayong bumili ng kahit 2024 na sapatos. Abutan natin si Pastor. Kasi minsan yung sapatos ni Pastor, 2026 pa yan eh. Ay, 1966 pa. Kaya lang, medyo nauuso ulit kasi uso bumabalik-balik na yan. So, akala natin bago. Alam niyo sa ibang bansa, ang pastor nila, hindi nila pinapayagan na maglakad sa US. Sa ibang bansa, hindi nila pinapayagan maglakad. Binibilihan ng church o ng iglesia ng kotse. Nag-aambag-ambag sila. Umpisa natin yan. Yung motor ko, hulugan yan. Inuhulugan ko yan. 2,000 isang buwan. Nakaka-3 buwan na tayo. Okay. Ngayon, pagdating ng natapusan, 2,000 ulit, pang-4 na buwan na. 3 taon yan, 3 years. Salamat sa Panginoon kung merong gamitin ng Panginoon.
natutulog ang Diyos. Pray for your pastor regularly and constantly. Lagi raw natin ipanalangin ang ating pastor. Kasi maraming pinagdadaanan niya. Pag nakikita niyo si pastor, masaya, pero hindi niyo alam. Ang daming pinagdadaanan ni pastor. Huh? Kasi ayaw namin na makita niyo kami umiiyak. Narulungkot. Kasi manghihina kayo. Diba? Yun ang magiging effect noon. Manghihina kayo. Ayaw namin. Kahit anong bigat ng problema ko, nakalagi ako nakangiti sa inyo. Dami ko pinagdadaanan. Ay, smile lang ako. Kasi doon ako tinawag ng Panginoon. Magbigay na kalakasan. Sabi nga, pray for your pastor regularly. Hebrew 13, 18-19. Panalangin ninyo kami, nakakatiya aming malinis ang aming buti at inaangat namin mabuhay ng matuwid sa lahat ng panahon. Please, pray for all your pastors. Ako, si Pastor Rose, Pastor Jeremy, Pastor Ben, si Pastor Lottie, yan yung mga pastor dito. Pag-pray natin sila. Lagi. Mga kasama ko sila sa paglilingkod sa Panginoon. Yun, yung isa na yun, palang iting lang yun, pero hindi nyo alam kung anong dinadala niyan. Smile lang yung smile yan. Hindi nyo alam kung gaano kabigat ang mga pinagdadaanan niya. Lalo nung minsan, hospital ang mama niya na, na-stroke pa. Mama mo. Si mama niya. Pero wala nakakaalam sa atin. Salamat sa Panginoon. Niligtas ng Panginoon yung mama niya. Okay na yun. Amen. O si Brother Gio, hindi pastor yan. Pag-pray natin kasi yung mama niya na-stroke yan. Amen. Sama natin sa prayer lagi. Imitate your pastor's faith. Hebrew 13:7. Anong sabi? Alalahanin ninyo ang mga namumuno sa inyo na nagpapahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin ninyo kung paano sila nabuhay at tularan ninyo ang kanilang pananampalataya. Ewan ko. Sa karanasan ko bilang isang pastor, tagal na kasi ako nagpapastor eh. Nagsimula ako magpastor 1988, di ba? 86. Oo, 86 pala. Alam ni Pastora. 1986, nagpastor ako sa hindi, sa Pandakan. Tapos ko ng Pandakan, kumitat ako ng Bigutan, at kung saan-saan pala, ang daming lugar sa Paranaque. So, tagal na. Kung dito ay 27 years ako dito, so 28 na, ngayong January. Plus 12 years sa Paranaque, ilan taon na ako nagpapasok. Ganon na katagal. Pero, ang napapansin ko sa pagpapastor ko ay bakit ang membro hindi nakatingin sa akin? Ang tinitignan yung ka-church niya, yung magumahan ng church din. No? Alam niyo, hindi naman tayo perfecto mga kapatid. At hindi tayo inaasahan ng Diyos na maging perfecto. Dito pagdating sa kabilang buhay, langit. Pero dito, hindi ka kailanman magiging perfect kahit anong gawin mo. No? Tandaan ninyo, pinatawad ka lang ni Kristo kasi nanalig ka sa Kanya. Panatilihin mo lang yung pananampalataya na yun. Hindi niya tinitignan yung ginagawa mo. Hindi niya tinitignan yan. Pero magsikap ka rin magbago. Amen? Amen. Magsikap ka rin magbago dahil sabi nga ng Biblia, pag nakita ng mga tao na nagbago ka, ang napaparangalan ang pangalan ng Panginoon. Kailangan ni Lord na maitaas ang kanyang pangalan. Sa tagal kong nagpapastor,
ako, kahit wala akong ginagawang masama, pag umalis yung member, umalis, lumipat ng ibang church, sabi ko, Lord, hindi siya nakatingin sa akin. Nakatingin siya sa kapwa niya ng palataya sa church. Kaya, nanghina siya at umalis. Pero kung sa akin lang siya nakatingin, lalakas siya. Amen. Bago kayo mag-desisyon na umalis dito, binibigyan mo na kayo ng laya. Bago kayo mag-decide na umalis dito, tingnan niyo muna. Isipin niyo muna. Bakit bago aalis niya sa church niya? Ano bang ginawa ni Pastor sa akin? Amen. Meron bang ginawang masama si Pastor para umalis ka dito? Kung kapatiran, magpakawala na lang. Amen. Pero huwag kang aalis hanggang si Pastor ay nasa mabuting katayuan. Hanggang si Jesus ang sinasamba ko, tinataas ko rito, ipinanangaral sa inyo ng kaligtasan, huwag kang aalis. Hindi ka maliligaw hanggang ako ang Pastor. Pag umalis ka rito, lumipat ka sa ibang church, naturuan ka ng iba, hindi ko na alam yan. Hindi ko na pananalunan sa Panginoon. Amen? So, tingnan nyo yung pastor nyo. Ang pogi ni pastor. Hindi ako alis. Huwag tayo titingin sa physical, ha? Sa spiritual. Nakatayo ka ni pastor. Alam nyo, maraming pastor payat na parang hindi na kumakain. Pero yung katapatan sa Panginoon nandun. Yun ang magandang gayahin. Amen? Hindi ko iiwan ng simbahan hanggang ang pastor nasa matubig na kalagayan. Amen. Hindi ko iiwan ng pastor. Sasamahan kita, pastor. Ipag-pray, ipakita palagi. Diba? Maawa ka lang sa pastor. Labas na lahat ng ugat. Sa pag-pray sa'yo, sa pagpapalo up sa'yo, sa pagpipigil ng lakas sa'yo, tapos nagkaroon ka lang ng sama ng loob kay sister, iniwan mo na yung simbahan. Parang yun ay tama, no? Tingnan mo lang, pastor. Pag siya na ang dahilan, umalis ka. Pero pag hindi si pastor ang dahilan, manatili ka nito. No? Share blessings with your pastor in kind or in cash. Hindi ako namimili, pero gusto ko cash. Joke lang. Hindi naman. Kung ano yung ginagawa ng Panginoon sa iyong puso, yun ang sabihin. No? Yun ang gawin nyo. Kasi, pag inutusan ka ni Lord at ginawa mo, papalain ka niya. Pag pinagpala mo yung pastor, papalain ka niya. Tandaan po natin yan. Support your pastor financially. Kung meron ka pang support kay pastor, ako dapat pa. Pastor, pasensya ka na dito sa 5,000. Like, gano'n, no? Hindi, nakikita ko. Diretso ka agad dun sa ano eh. Diretso ka agad dun sa tithes and offerings. Eh, siyempre, pag diretso sa tithes and offerings, i-lista ko kayo, pasok na yun sa tithes and offerings. Pero, ang hinihintay ko, yung kumuha kayo niya ng tapos ilagay niyo yung pera, pastor para sa iyo. Hindi ko na i-record yun doon. Amen? Ilan taon na ako nagpapastor dito? 27 years. Wala pa ako natatanggap ngayon. Kapag ka na, diba, nakabili mo kayo, pero Wala pa. dati dito tayo, mamaya kapag Kailangan nyo nakabilog na kayo. pag pinagpala nyo, pastor nyo, Pag nakabilog na yung pagpapalain kayo. di ba dati dito tayo nagkukuha? Sa aklat ng First King. Sa unang hari. No? Sa unang hari, Dito yan o. pinaalis ng Diyos sino ba ito? Yung sinusuportahan niya sa atin, si Elijah.
pinaalis ng Diyos dun sa kuweba na tinitirahan niya ng ilang taon dahil pinatuyo na ng Diyos yung tubig, yung ilog. So wala na magsusupport kay ano. Pinalipat siya sa ibang lugar, sumunod naman si Elijah. Pagpunta niya doon, nadatnan niya yung balo, babaeng balo, na yung asawa niya ay, ayun, propeta. Anak, asawa ng propeta yun. May anak sila. Yung pagdating niya doon, nakita niya na namumulot ng panggatong babae. Pinausap niya, sabi niya, saan ba ako pwedeng tumuloy dito? Ako si Propeta Elias, makilala siya. Pwede mo kayo sa amin sa bahay? Doon na lang kayo. Nakita niya namumulot ng panggatong. Sabi niya, sige, namumulot ka na lang ng panggatong, ipagluto mo ako ng hotcake. Kakain ako, gugutom mo. Sabi ni Elias. Ano sabi ng babae? Sumagot yung babae. Wala na po kaming harina. At saka ano, isang lutuan lang po ito. Sa pagkakain namin, hindi na kami kakain ulit. Kahit kailan. Hindi. Sabi ni Elias. Hindi totoo yan. Sige, ipagluto mo ko. Kapag ginawa mo yan, hindi ka mauubusan ng pagkain. Araw-araw, bibigyan kita. Sumunod yung babae. Niluto niya yung hotcake na para sana sa kanilang mag-ina. At pinanood na lang nila si Elias na kumakain ng hotcake. Nung nakakain na si Elias, sabi ni Elias, maghanap ka ng mga bote. Diba? Mga bote. Tapos, kasi lahat pupunuin natin yan ng mantika at saka ng mga yung powder ng harina. Yun nga, nagharap siya. Ang daming bote, ang dami. Oo. Nilaman ang lahat yun na Elias. At simula sa araw na yun, hindi na sila nagutom. Lagi na silang may pagkain. Pag inuna mo ang ikot ng Diyos, magpapalain ka lang nito. 5,000 tao, isang tinapay, dalawang tinapay at saka 5 isda. 5 tinapay, 2 isda. Baliktad. Dalawang Ay, 2 isda. 2 isda. 5 tinapay. Ilan yung pinakain? 5,000. 5,000. May imposible ba sa Diyos? Wala imposible. Nagkano na sila, uusap na sila. Saan tayo kukuha na ipapakain dito sa 5,000 nito? Ang dami-dami nito. Wala nang tindahan dito, may ganyan paninda. Ba't tinuro ko sa inyo? Mauusan tayo ng pambayad, ng pambili. Pero, naging posible. 5 tinapay. Why? Because what is impossible for man is possible with God. Tandaan natin yan. So, ito, no? Lagi natin i-support ang ating pastor. 2 lang. Titingnan niyo malaki. Ano kaya ang malaki pastor? Takutan natin si pastor malaki. Turo mo ng Bible yan, hindi ko turo yan. At mararanasan niyo ang pagpapala, ang katapatan ng Diyos sa inyong buhay. Amen. Okay? Do not admit any charge against your pastor without the evidence of 2 or 3 witnesses. Yan. May nagsabi lang na isa, pinaniwalaan na kagad. Si pastor, may kabit. Ganun ba? Isa lang yung nagsabi, paniniwalaan ba yun? Sabi ng Bible, kailangan 2 or 3 witnesses. Pag may nagpatotoo na 2 o 3, i-ano nyo na si pastor. Irahin nyo na lang ang tawag dito. Yung ginawa kay Vice President Sara. Impeach nyo na. At ako, hindi na ako tatanggi. Pag nakagawa ako ng gano'n, iwan ko na kayo. Hindi na ako magpapaka-plastic dito.
Jesus. So ito lamang ang isang paalala para sa isang local church pastor na namumuno sa isang iglesia. Paalala sa mga miyembro at paalala din sa mga pastor. Tayo po yung pray. Salamat sa iyo, Panginoon, sa paalala mo sa amin, sa aming mga tungkulin bilang mga mananampalataya, bilang iglesia mo, na meron pala kaming responsibilidad sa aming pastor. Tulungan mo kami na magawa namin kung anong dapat namin magawa. At alam namin, tapat ka naman sa iyong mga pangako. Hindi mo kami iiwanan, hindi mo kami papabayaan. Ang sabi mo nga, ang sino mang magpautang sa mga nangangailangan, pautangin namin, Panginoon.